choice kundi ang puntahan siya sa bahay ng biyenan niya. Nalaman namin na wala pala si Kuya Jun dahil sumama na ang lalaki sa iba. Inaapi-api naman siya ng kanyang biyenan dahil kinapalan na raw ni Ate Aya ang manirahan sa bahay nila Kuya Jun kahit wala na sila ng lalaki. Aniya, pwede niyang kasuhan ng lalaki dahil kasal sila at may pananagutan sa kanya. Kinausap ni nanay si Ate Aya. Ako naman ng mga sandaling yon ay nakaupo lang din sa gilid ng pinto kung saan naroon ang kwarto niya. Anak, yaman din lamang at iniwan ka na ni June. Bumalik ka na lang sa bahay. Huwag mo nang ipagsiksikan ng sarili mo rito. Hindi mo naman sila kadugo eh. Nagpapatawa ka ba? Dinawalan din ako ng koneksyon kay June kapag umalis ako sa bahay na to. Wala namang magagawa ang mga magulang niya dahil legal akong asawa. Ate, hindi po worth it kung mananatili ka rito. Ipinagpalit ka na rin naman niya sa iba eh. Tsaka ipakita mo sa kanya na kaya mo ring mabuhay nang wala siya. Mga punyeta pala kayo eh. Bakit ba hindi nyo na lang i-apply ang mga salitang yan sa sarili nyo? Bakit nagpupumilit pa kayo? Ayoko na nga sa inyo eh. Sana naman makaintindi kayo. Pinalayas nyo na ako, hindi ba? Ate. Ano, Nay? Hanggang dito ba naman ipamumukha nyo sa akin na mas paborito nyo si Shaira? Pagod ako ah. Masama ang pakiramdam ko. Sana wag nyo na akong guluhin pa. Hindi ako sasama sa inyo. Pero anak, umalis na kayo. Sinabi nang hindi ko kayo kailangan. Siguro kung ibebenta nyo ang parte ni tatay sa lupain na pinagtitirikan ng bahay nyo, baka yon tanggapin ko pa. Tinalikuran kami ni Ate Aya pagkatapos ng pagsinghal niyang yon. Hindi ko alam kung bakit mainit na mainit ang kanyang dugo kay nanay. Parang hindi niya tunay na kadugo kung ituring. Wala kaming nagawa kundi ang umuwi sa aming bahay. Hindi kami nagtagumpay na makasama si ate dahil nagmamatigas naman siya. Nalaman na lang namin na nagpapagamot sa albularyo si ate. Hindi namin alam kung ano ang naging resulta, lalo na at nabalitaan namin na sinugod niya si Manang Nita sa bahay ng ginang. Dahil malapit lang naman yun, hindi na kami nag-aksaya ni nanay ng oras. Agaran namin siyang pinuntahan para maawat si Ate Aya. Naabutan pa namin siyang sumisigaw at nagwawala. Hayop ka, Manang Nita. Nagawa mo pa talaga sa akin yun. Isa kang kampo ng kadiliman. Sabi ko na nga ba hindi kayo mapagkakatiwalaan. Gusto mo bang ireklamo kita sa barangay, ha, Aya? Aba, ang laking gulo ng ginagawa mo, ha? Nagdala ka pa ng itak. Ano, papatayin mo ako? Talagang papatayin kitang gurang ka. Akmang ihahataw na ni ate ang hawak niyang itak sa katawan ni Manang Nita nang umawat naman ng ibang taong nakasaksi sa kaguluhan. Pati kami nagsigawan sa pag-aakalang nasugatan na si Manang Nita. Mabuti na lang dumating sina chairman kasama ang iilang tanod at pinigilan si Ate Aya. Tuloy, dinala sila sa barangay hall. Nalaman namin na kaya niya pala inatake si Manang Nita dahil ginayuma raw nito si Kuya Jun para sumama sa ibang babae. Iginiit naman ni Manang Nita na wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Sa halip, isang babae ang lumapit sa kanya para bumili ng gayuma. Normal na usapin na ito sa amin, kaya maging ang aming chairman ay hindi na nagulat pa. Pinilit siyang ipagbate pero hindi yun nangyari. Ang naging solusyon na lamang ay pinapirma silang dalawa at pinangako na hindi na maglalapit pa. Kinausap naman ni Nanay Monica si Manang Nita. Ano ba kasing nangyari, Manang Nita? Hindi ko na nga alam paano pa magpapaliwanag ng maayos, pero napaka-bayolente ng anak mo, Monica. Sino ba yung babae? Malapit raw nakakilala ng biyenan ni Aya. Hindi ko naman alam na si Jun pala ang gagayumahin niya. Huli na nang nalaman ko. Di wala kang ang kasalanan. Ang bruha kong kumari ang dapat sisihin rito. Naku ay Nay, wag na po. Katatapos lang ng gulo Baka si Ate Aya naman ang makaharap ninyo. Alam niyo naman pong mahilig sa gulo yun. Huminga ng malalim si Nanay at hindi na nga nagpatuloy sa balak niya sanang gawin. Akala namin matututunan na ni Ate Aya ang leksyon at hindi na gagawa pa ng iskandalo. Pero ng mga sumunod na araw, nagulat kami nang basta na lang siyang dumating sa bahay na may kasamang matabang babae.
Panay ang alok niya sa lupain na kahit awatin namin siya ay hindi nagpapigil. Tuloy, pagkaalis ng babae ay nanggagalaiting hinarap ni nanay si ate. Ano na naman ba ito, Aya? Talagang hindi mo na ako nirerespeto. Kailangan magdala pa rito ng problema? Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na hindi mo isasanla ang lupa namin ng tatay mo? Hindi ko naman isasanla eh. Ibinebenta ko nga, hindi ba? Tsaka may share ka naman, kalahati. Ano, hindi na masama, inay. Baka nakakalimutan nyo, lupa lang na binili nyo ni tatay ang binebenta ko. Hindi kasama ang minana nyo sa mga magulang nyo na mga ninuno ko rin naman. Isang malakas na sampal ang nagpagulat sa aming tatlo. Nang mapatingin ako kay Ate Aya, nakita kong sapunan niya ang kanyang pisngi. Sinampal siya ni nanay. Hindi ka na nahiya sa pinaggagawa mo. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginawa mong pagnanakaw sa mga manok ko? Babaeng walang utang na loob. Sumosobra ka na. Sana hindi na lang kita naging anak. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw na yon ni Nanay Monica. Nararamdaman ko na ang galit niya, ang sakit na nadarama niya, ang lungkot. Buong akala ko magkakaayos sila ni ate. Pero mas lumala pa pala ang ugali ni ate. Sa halip na humingi ng tawad, dumura pa si Ate Aya sa kanyang paanan na ako naman ang hindi nakapagtimpi. Talagang inatake ko siya at malakas na sinabunutan. Sobra nang ginagawa mo kay nanay. Wala kang galang. Naturingan ka pa namang anak. Kaya kumakapal yung atay mo kasi alam mong papabor siya sa'yo. Hindi pabor sa akin si nanay. Talagang alam ko lang kung hanggang saan ang limitasyon ko, ate. Pero ikaw, wala kang pinipili. Sa lahat ng pagkakataon, pinaninindigan mo ang pagiging masama mong anak. Nagawa ko pa siyang itulak na ikinahiga niya sa lupa. Sigaw naman ang sigaw si Nanay Monica. Pilit niya kaming pinatitigil sa pagsasabunutan. Galit na galit ako sa kanya. Dati, sinasaktan-saktan niya lang ako, pinapahiya sa mga tao. Pero ngayon, lalaban na ako. Hindi na ako magpapaapi pa. Sinabi ng tumigil na kayo! Ang lakas ng sigaw na yon ni Nanay Monica ay halos tumulig sa aming mga tenga. Nagkagulatan kami at kaagad na naghiwalay. Nagulat ako nang makitang sapuna ng matanda ang kanyang dibdib, kaya naman naalarma ako. Ang nakakalungkot nga lang, hindi ako tinulungan ni ate. Umatras siya, nanlaki ang mga mata, tsaka tumalikod para tumakbo. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Literal na napahagulgol ako, lalo na at nangisay si nanay, kaya kaagad akong humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Isinugod namin sa ospital si nanay sa pangunguna ni Manang Nita. Ipinaliwanag ko sa kanya ang dahilan kung bakit inatake si nanay sa puso. Sumusobra na talaga ang babaeng yan, ano? Bakit ba ganun na lang ang trato niya sa nanay mo? Gusto niya po kasing ibenta ang lupa ni na Inay at Ninong. Ayaw pumayag ni nanay. Kapag nangyari po yun, saan po kami titira? Alam mo, atin na lang to ha? Huwag mo nang ipapaalam pa sa nanay mo. Pero matagal na talaga akong gustong turuan ng leksyon ng babaeng yan eh. Pero paano po? Ako ang bahala. Gagawin ko ang lahat. Magsisisi ang ate mo sa ginawa niya sa iyong ina. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang literal na ibig sabihin ni Manang Nita nang sabihin niyang siya na ang bahala. Ang alam ko lang, gusto niyang marinig na humingi raw ng tawad si ate kay nanay. Paano magiging posible yun? Gayong sa pagkakakilala ko kay ate, mataas ang pride niya at hindi basta-basta nagpapakumbaba, kahit pa sa nanay niya. Hinayaan ko lang si Manang Nita. Alam ko naman na kahit may kakayahan siya ng karunungang itim, hindi naman namin nabalitaan na pumatay siya ng tao. Umuwi ako sa bahay para kumuha ng mga gamit. Naabutan ko si Ate Aya na hinuhuli ang mga manok naming alaga at iniipon sa kulungan. Anong ginagawa mo? Na-ospital si nanay, hindi ba? Di binibenta natin ang mga manok para pambayad sa ospital. Kaso lang hahatiin natin ang kinita dahil ako nga ang nagbebenta, di ba? Ang share mo, yun ang ibabayad mo. Napakaswapang mong klase ng anak, ano? Talagang pati si nanay na nasa bingit ng kamatayan, kakwentahan mo ng ganyan? San ba nakalagay ang utak mo? Nasa kamao ko, gusto mong tikman?
Iniangat ni ate ang kanyang kamay para gawaran sana ako ng suntok. Kaso lang, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nang tila ba siya ang nakatanggap ng suntok nang sapuhin niya ang kanyang tiyan. Gulat na napatingin siya sa akin at sinamaan ako ng tingin. Kitang-kita ko na naghahabol siya ng hininga, halatang nasaktan. Hayop ka? Anong ginawa mo sa akin? Ate naman, anong klaseng gamot ba ang hinit-hit mo? Ikaw nga tong manununtok na sana sa akin, hindi ba? Hindi nakasagot si ate nang gumuhit ang pandidiri sa kanyang muka. Maya-maya lang, napasigaw ako nang magsuka sa aking harapan si ate. Kulay itim ang nilalabas niya sa bibig. Parang yung likidong galing sa pusit. Mabaho at may kasamang uod. Diyos ko! Ano yan? Anong ginawa mo sa akin? Mukha ba akong may ginagawa, ate? Huwag kang magsisinungaling! Wika niya sa akin. Sumpaman, wala talaga akong ginawa. Pero bakit ganito ang nangyayari kay ate? Sinubukan ko siyang tulungan pero tumanggi siya at binalya ang kamay ko. Wala akong nagawa kundi hayaan siyang lumayo. Naiwan akong nagtataka lalo na at nakita kong tila ba maliliksing sumunod kay ate ang mga uod na kanina lang ay sinuka niya. Malinaw na malinaw, may kinalaman rito si Manang Nita. Hindi ako nag-ingay at kumilos na lamang ako na parang walang nangyari. Sinusundot talaga ako ng konsensya ko. Kaso lang, kailangan magdusa ni ate. Alam kong tingin ni nanay sa akin, mabuti at may takot sa Diyos. Kaso minsan, kailangan na talagang maging masama. Kung palagi na lang kasi akong mabuti, inaabuso ako. Sinasaktan pa nga akong nagkakaroon ng pagkakataon. Wala din akong binanggit kay nanay nang makabalik ako sa ospital. Nagkamalay na siya at ang sabi ng doktor, mild stroke lang daw ang nangyari sa kanya. Pero kailangan na naming mag-ingat. Baka sa susunod, lumala na ang kalagayan niya. Pinag-iiwas na nga si nanay sa fatty foods. Mahilig pa naman siya sa chicharon. Mabuti na lang masunurin si nanay. Lahat ng sinasabi sa kanya ng doktor ay sinusunod niya. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas na nga kami ng ospital. Kagaya ng inaasahan, hindi na nga nakabalik si ate pagkatapos ng huling encounter namin. Tingin ko may iniinda na siyang sakit. Ang ate mo, hindi ba nakakabalik rito? Nung nasa ospital pa po kayo, Nay, nagpunta siya rito. Hinuli niya ang mga manok, ibebenta niya raw. Hati kami sa mapagbebentahan. Tapos yung share ko raw po ang ibabayad ko sa ospital. Kailangan naman daw po na sa kanya yung share niya kasi bayad daw po natin sa napagbentahan dahil siya daw ang maghahanap ng buyer. Nabenta ba naman? Hindi po, hindi na siya bumalik nung huli kaming nag-uusap. Sana, wag na siyang magpakita, no? Suhapang eh. Ang gusto niya, lahat na lang mapunta sa kanya. Ayaw niyang mamimigay o nakikihati. Huwag niyo po sanang iisipin na sinasabi ko po ito para ma-stress pa po kayo. Pero sumusobra na po kasi siya eh. Kaya okay lang na wag na siyang bumalik pa rito. Magkakasala kasi ako sa Panginoon kapag nakapagbitiw pa ako ng kung ano-anong salita laban sa kanya, anak. Kaya ipagdasal na lang natin na sana magbago siya. Napatango na lang ako sa naging pahayag ni nanay. Wala akong balak na sabihin kung ano nangyari nung mga panahong nagtalo kami. Ang tungkol sa kanyang pagsusuka at paglalabas ng bulate sa kanyang bibig. Palihim ko na lang na kinakamusta sa iilang kakilala namin si ate. Nalaman ko sa mga kainuman niya noon na wala na pala sa bahay ng mga biyenan niya ang aking kapatid. Bale, isa sa mga kakilala niya ang nag-alok ng buwanang renta sa bahay kung saan siya nananatili ngayon. Bigla akong naawa. Noon din, nagpasama ako sa kaibigan ni ate na puntahan siya sa bago niyang tinitirhan. Okay naman ang bahay, kaso nga lang mapaghahalatang salat sa pagkain o ibang mahahalagang kagamitan. Kwento ng babaeng sinamahan ko, bumibili lang daw ng ihaw-ihaw si ate sa labas at yun ang pinanghahapunan niya. Nasa kwarto niya si ate at natutulog. Hindi ko lubos na maintindihan ang aking nararamdaman nang makita ang kanyang kalagayan. Humpak na ang pisngi ni ate, maputla at payat. Halos umaalo na din ang kanyang dibdib kapag humihinga.
Ate? Anong ginagawa mo rito? Ate, kumusta ka? Ano bang pakialam mo? Bakit? Natutuwa ka kasi nakikita mong miserable ako? Hindi ate, wala naman akong masamang intensyon sa pagdalaw ko sa iyo eh. Inaalam ko lang kung ano ang kalagayan mo. Tsaka para makatulong na rin ako kung anong mga kailangan mo. Huwag mo na akong patawarin. Ipokrita ka. Umalis ka na! Umalis ka na! Singhal niya sa akin, tsaka umaktong babangon kaso lang nalilis ang kumot niya kaya nakita ko ang kanyang mga braso. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang pagkakaagnas noon. Tila nabubulok na siya kahit nabubuhay pa. Diyos ko ate, anong nangyari sa'yo? Pwede ba umalis ka na? Alis! Wala akong nagawa kundi ang umalis na lang sa kanyang kwarto. Hindi ko na din kasi napigilan ang pagsama ng aking sikmura nang malanghapang malansang amoy sa loob ng kwarto. Parang hinihintay lang na matanggal ang kumot para umalingasaw ang mabahong amoy. Mangiyak-ngiyak akong lumabas ng bahay. Tinanong ko ang kaibigan ni ate kung ano ba ang nangyari sa kanya. Bakit biglang nagkasakit si ate? Kwento ng babae, basta na lang daw umuwi si ate sa bahay na nanghihina at nilalamig. Kinaumagahan, nagkaroon na raw ng mga pantal hanggang sa naging sugat na nga at lumala. Tumangutango ako sa kanyang sinabi. Kaagad na sumagi sa aking isipan si Manang Nita. Sigurado ako, siyang may kagagawa ng pagkakasakit ni ate. Kaya bago ko umuwi sa bahay, dinaanan ko muna si Manang. Oh, Shaira, iha, mabuti at napasyal ka. Manang, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano po bang ginawa niyo kay ate? Binigyan ko ng leksyon. Bakit? Ganun kalala? Hindi lalala ang kalagayan niya kung maaga pa lang lumapit na siya sa kanyang ina para humingi ng tawad. Alam mong hindi ako masamang tao na may karunungan sa itim na kapangyarihan, iha. Patas din akong tao. Ayokong may mga kakilala ko na nagdurusa dahil sa kasakiman ng mga mahal nila sa buhay. Sana maintindihan mo. Abay kailangan mong kumbinsihin ang ate mo. Kapag nagtagal pa ang katigasan ng ulo niya, sa kabaong talaga ang kahahantungan niya. Wika ni Manang Nita, kaya hindi ako nakasagot. Sa halip, napaiyak na lamang ako sa labis na lungkot. Hindi ko akalain na may ganitong klase ng sumpa si Manang. Literal nakikilos talaga ang isang tao para lang gawin ang mga bagay na kinamumuhian niya. Walang makakaputol sa sumpa, iha, kundi ang ate mo rin lang. Kailangan niyang matutunan ng mga bagay-bagay. Kailangan niyang yakapin kung ano ba talaga ang meron siya at wag nang maghangad sa iba. Higit sa lahat, kailangan niyang matutong gumalang. Natatakot po kasi ako Baka po mamatay si ate at dadalhin niya ang galit niya sa amin hanggang sa hukay. Hindi yan, iha. Magtiwala ka lang. Pwede ko po bang ipaalam kay nanay ang sitwasyon niya? Pakiramdam ko po kasi kailangan niyang malaman. Nanay siya, may karapatan din po siyang malaman ang kalagayan ni ate. Maging masama man siya o hindi. Kakayanin mo ba? Malay natin, baka ikagalit ng nanay mo ang mga bagay na ito. Tsaka huwag mong sasabihin na hindi ka niya anak. Sa unang araw na inako niya ang responsibilidad niya sa'yo, ay inari ka na niyang anak. Galit na galit si nanay kay ate. Sabi pa nga niya, sana raw wag nang magpakita si ate sa amin. Hindi ko na po alam kung magbabago pa ba ang kanyang reaksyon sa oras na malaman niyang sitwasyon. Subukan natin. Magkasama kaming umuwi sa bahay at ipinaalam kay nanay ang nangyari. Hindi man lang siya nagulat kahit sabihin ko sa kanya na malaki na ang ipinayat niya. Iiling-iling lang si nanay habang nagiinuman pa kami ng tsaa sa labas ng bahay. Ayan kasi, sa sobrang tapang ng anak kong yan, kahit sino binabangga. Pero ngayong may sakit na, tiklop na siya? Nay, hindi po ba kayo naaawa kay ate? Naaawa ako, anak. Ayokong magtanim ng sama ng loob sa kanya. Pero ilang beses niya na ba akong winalangya?
Ni minsan nagsorry ba siya? Hindi naman nanay ang turing niya sa akin eh. Mas sinasamba niya ang pera, ang yaman, ang kanyang ama. Ayaw niya sa akin kasi hindi ko kayang suportahan ang luho niya. Noong magpakasal sila ni June, nang tayo ang gumastos, may narinig ba sila? Ayaw kong maging masamang inaanak. Pero sa ginagawa ni Aya sa akin, nakalimutan ko na kung paano maging nanay sa kanya. Nay, nandito naman po ako eh. Tsaka kailangan po natin na magpatawad. Alam ko po na matututo din si ate sa mga pagkakamali niya. Niyakap ako ni nanay tsaka siya humagulgol. Muli naawa ako sa kanya. Parang hindi magiging madali kay nanay ang mapatawad si ate. Lalo na sa parting parang gusto na nitong sumakabilang buhay ang nanay namin. Matanggap lamang niya ang kanyang pamana. Kaya naman bilang pagbawi din sa aking naging kasalanan, ako na muna ang dumalaw-dalaw kay ate. Ideya ko ang bigyan siya ng leksyon na ginawan ng paraan ni Manang Nita. Kailangan kong makahanap ng paraan na may maitulong naman ako. Araw-araw ko siyang dinadalaw, inaasikaso, pinaliliguan at pinapakain. Kahit nung una, pinagsusungitan ako ni ate, hindi ko siya sinukuan. Hanggang ngayong naramdaman ko na lumalambot na siya sa pakikitungo sa akin. Galit ako sa'yo. Bakit hindi ka gumanti sa akin ngayon? Wala akong kalaban-laban, no? Ate, nagpunta ako dito para alagaan ka, hindi para awayin. Lasunin mo na lang kaya ako. Ayaw mong makipag-away sa akin eh. Ate, patas akong tao. Hindi ako pumapatol sa kasing payat mo, no? Walang challenge yun. Napangisi si ate sa aking sinabi. Alam kong kahit papaano, napagaan ko ang aming sitwasyon. Baliw ka talaga, kaya ako naaasar sa'yo eh. Kung asar ka sa akin, kailangan mong magpalakas, magpataba ka. Hindi mo ako kayang labanan ngayon. Namiss ko pa naman ang pagiging bayolente mo. Napapahiyang yumuko si ate. Hindi ko alam kung may nasaling akong damdamin niya o ano, pero nasaktan din ako nang makita siyang nalulungkot. Ate, pasensya na ha. Nasobrahan yata ako sa biro. Hindi naman. Napagtanto ko lang kung gaano ko nasaktan si nanay. Sa dami ng makapanindig balahibong sinabi ko sa kanya, hindi ko deserve ng kapatawaran. Kahit ilang beses akong nagkasala, lagi niya akong pinupuntahan, sinusundo. Ngayon sinukuan na niya ako. Hindi naman sa ganun ate, may sakit si nanay hindi ba? Nahihirapan siyang gumalaw ngayon, kaya hindi siya makadalaw sa'yo. Pasasaan ba't magkikita din kayo? Nahihiya ako kay nanay bunso. Ako ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Parang hindi ko kayang magpakita pa sa kanya. Ate, wag mong sabihin yan. May mga bagay o salita lang talaga tayong napapakawalan dahil galit tayo o sa tingin natin ay tama ang pinaniniwalaan natin. Wag mong isipin na sinukuan ka na ni nanay. Niyakap ko si ate. Hindi na ako nag-inarte dahil maayos ko namang binalot ang nagsusugat niyang braso. Nalagyan ko na din yun ng mga ethyl alcohol kaya alam kong mamamatay na ang kung anumang bakterya na nasa kanyang balat. Kaya lang pala lumala ng gano'n ang kalagayan ni ate kasi walang nag-aalaga sa kanya. Kahit papaano, nagkalapit kaming dalawa. Natuto ako kasi bunso na ang tawag niya sa akin at marunong na siyang humingi ng pasensya sa bawat pagkakataong nagkakamali siya. Lahat ng yon sinasabi ko kay nanay. Wala akong inilihim. Kaya naman bago matapos ang aming usapan sa gabi ay naririnig ko siyang umiiyak. Isang araw, nagising ako na abala si nanay. Nagagawa na niyang kumilos ng malaya, nakakapagluto na siya at nakakapaninda. Kaso lang, iba nung araw na yon dahil lahat ng niluluto niya ay sinisilid niya sa basket. Shaira anak, bumangon ka na riyan. Bilisan mo at dadalawin natin ang ate mo. Opo inay, maghahanda na po ako. Dali-dali akong naligo, sabik na nagbihis at naghanda ng mga dadalhin. Medyo malaki na ang kinikita namin sa pagtitinda, kaya si Manang Nita na ang kinuha naming pansamantalang magbabantay ng aming tindahan.
Naabutan ko si nanay na binibigyan siya ng instruction tungkol sa mga produktong ang presyo ay nakasulat na sa nakasabit na papel. Kayo na munang bahala rito ha, hindi naman kami magtatagal doon, Manang Nita. Sige, basta mamaya pautangin mo ko ha, may kailangan akong bilhin sa bayan bukas eh. Oo naman ho, ako ang bahala, aalis na ho kami. Manang Nita, mauna na po kami ha. Sige, basta balitaan niyo ako sa family bonding niyo ha. Ngiti lang ang iginanti ko kay Manang Nita. Hindi pa kasi ko sigurado kung ano ba ang magiging outcome ng pag-uusap ni nanay at ate. Ang tanging dasal ko lang, maging okay na ang lahat at magkaayos na sila. Pagdating namin sa kanyang tahanan, naabutan ko si ate na nagwawalis. Medyo mabuti na ang kanyang pakiramdam. Nagsisimula nang tumuyo ang kanyang mga sugat. Nagsinungaling sa amin si Manang Nita na gagaling lang si ate kapag napatawad na siya ni nanay. Ang totoo niyan, sa oras na napagtanto na niya ang kanyang mga pagkakamali at nagnais na siyang magbago, ay dahan-dahan nang mawawala ang sumpa. Ito ang dahilan kung bakit gumagaling na si ate at nagiging maayos na ang kanyang kalagayan. Nang magkita nga sila, saglit pang nagkatitigan ng dalawa. Alam ni ate na dadalaw ako sa kanya, pero hindi niya alam na kasama ko si nanay. Nay, bunso, nandyan pala kayo. Halika kayo, pasok. Nag-agahan ka na ba, ate? Hindi pa, bibili pa lang sana ako ng pandesal. Pandesal lang ang kakainin mo sa agahan? Kailangan ko pong mag-ipon eh. Ilang buwan din akong walang ginawa. Inalagaan lang po ako ni Shaira. Kailangan ko pong maghanap ng trabaho para makapagbayad po ako ng renta nitong bahay. Nagugustuhan ko na din ito eh. Kahit pala nag-iisa, masaya din kapag natuto kang kumita sa malinis na paraan. Sa pagkakataong ito, napangiti si nanay. Gusto na niyang umiyak, kaso lang pinipigilan pa niya ang kanyang sarili. Tumikhim siya at seryosong hinarap si ate. May nahanap ka na bang trabaho? Bukas po, bala kong lumuwas ng bayan. Doon sana ako mag-a-apply. Hindi mo naman kailangan lumayo, anak. Nariyan ang tindahan at iba pa nating pinagkakakitaan. Pwede nyo namang magkasamang asikasuhin ng kapatid mo yon. Pwede ba yon? Matanda na ako. Darating ang panahon, hindi ko nakakayanin ng magtrabaho. Sa inyo din mapupunta ang mga pinaghirapan ko. Pero nay, sobra po ang ginawa ko sa inyo noon. Walang kapatawaran yun. Sa tingin ko nga po, wala akong karapatan na makisawsaw sa lahat ng meron kayo ngayon. Masyado akong ambisyosa. Hindi ako nakontento. Kaya naman nagdurusa ako. Siguro, parusa na rin sa akin ng Panginoon ang bagay na ito. Huwag mong sabihin yan, anak. Lahat tayo nagkakamali. Pero wala sa bokabularyo ng Panginoon ang magtanim ng sama ng loob. Alam mo yan. Pero nay, ate, sige na. Ayaw mo nun? Tayong dalawa nang mamimili sa bayan. Tapos ikaw nang magluluto ng adobo na ilalako ko naman sa baryo. Nagngitian kami ni ate. Alam ko nagiging malinaw na din sa kanya ang lahat. Sa bandang huli, nagyakapan kaming tatlo habang nag-iiyakan. Si ate ang may pinakamalakas na hagulgol sa amin. Nay, patawarin niyo po ako. Kalimutan na natin ang bagay na yun, anak. Isipin na lang natin ang mga nangyari noon ay parte ng ating paglalakbay sa mundong ibabaw para malaman kung kaya ba nating harapin ang lahat ng pagsubok na darating pa sa atin. Maging matatag lang tayo at manalig sa poong may kapal. Nang sa gayon, mas lalo niya tayong basbasan sa bawat araw pang darating. O awat na, drama na naman. Lumalamig na po ang pagkain. Natigilan kaming lahat at sabay-sabay pang nilapitan ng basket na sinidlan ni nanay ng maraming pagkain. Sa bawat pagkakataon, hindi natin maitatanggi na nakagagawa tayo ng mga bagay na mali dahil yun ang ating pinaniniwalaan. Pero alam naman natin na darating din ang panahon na tayo ay matututo at pipiliting magbago.
Kagaya ni ate na dati ay sakit talaga sa ulo ni nanay. Pero proud po akong sabihin ngayon na isa na siyang kapitana sa aming barangay. Maraming paraan para magbago. Dapat lang po matuto tayong magpatawad at makontento. Lahat ng pinangarap namin ni ate noon nakamit na namin ngayon. Namatay si Nanay Monica sa edad na 87. Masakit man ang ginawa niyang paglisan pero tinanggap namin ang bukal sa aming puso. Wala kaming pinagsisihan, lalo na't sa bawat minutong magkakasama kami ay ipinadama namin ang pagmamahalan sa bawat isa. Tinuring nila akong parang tunay na anak at ngayon si ate naman ang nagsilbi kong magulang na hindi na din lumisan pa sa aking tabi. Sinong mag-aakala na sa isang sumpa lamang mula sa kapangyarihang itim ang magpapatino kay ate? Ayaw niyang may sumunod sa kanyang yapak. Kaya naman masaya kami at patuloy na nagtuturo ng pagtulong sa kapwa at maging mabuting mamamayan na maging magalang sa magulang. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan nyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.